Hi guys! For today's video, sasamahan nyo kami sa isang makabuluhang journey. So, kilalanin natin ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonzo Riolonda, o mas kilala bilang Jose Rizal. Ang una nating tatalakayin ngayon ay kung sino nga ba ang mga magulang ni Dr. Jose Rizal. Ang kanyang tatay ay si Francisco Mercado, isang magsasaka, modelo ng kasipagan at integridad. Ang kanyang inay naman ay si Teodora Alonzo, isang edukada, mabait at napakatalino. Siya ang unang guro ni Dr. Jose Rizal. Ang kanyang namang lolo at lola sa ama, which is ang Mercado family, ang kanyang lolo ay si Juan Mercado. Ito ay naging isang gobernadorcillo. Ang kanyang lolo naman ay si Cirilia Alejandra mula sa pamilyang respetado sa bayan ng Laguna. Ang lola at lola naman niya sa ina, which is ang Alonzo Riolonda clan, ang lolo niya naman ay si Lorenzo Alonzo, isang mestizo at konsehal. Ang kanyang lola naman ay si Brigida de Quintos, isang edukada at mula sa prominenteng pamilya. So, dako naman tayo sa mga kapatid ni Rizal. Ang kanilang panganay ay si Saturnina at ang sumunod ay si Pasiano, sumunod naman si Narcisa, sumunod si Olympia, si Lucia, Maria, at saka si Jose Rizal. Siya ay ang pangpitong anak nila. Tapos ang pangwalo naman ay si Concepcion, Josefa, Trinidad, Soledad, at wala na. Imagine, galing sa malaking pamilya pero lahat sila may ambag sa buhay ni Rizal. Sana all. Lalo na si Pasiano na nagsilbing mentor at protector niya. Ngayon, dumako naman tayo sa edukasyon at talino ni Rizal. At dahil napakatalino niya, nag-aral siya sa iba't ibang paaralan tulad ng Ateneo de Municipal de Manila, kung saan naging sobrang honor student siya. Pangalawa naman ay ang University of Santo Tomas. Doon siya kumuha ng pag-aaral ng medisina. At syempre, nagpatuloy pa siya sa Europe kung saan niya tinapos ang kanyang Doctor of Medicine sa Universidad Central de Madrid. Imagine, nung panahon na yon, sobrang hirap ng bumiyahe. Pero nagawa niya pa ring paglingkuran ang ating bayan. Ngayon, dumako naman tayo sa kanyang mga akda. Kung bayani lang ang pag-uusapan, si Rizal hindi espada ang ginamit, kundi panulat. At ang kanyang pinakamahalagang mga akda ay ang Noli Me Tangere na kanyang itinatag noong 1887, El Filibusterismo noong 1891. Sa mga akdang ito, ibinunyag niya ang katiwalian ng mga kolonyal na opisyal at prayle. Ito ang nagpaalab sa damdamin ng mga Pilipino para ipaglaban ang ating kalayaan. Pero dahil sa kanyang kritisismo sa pamahalaan, ipinapatapon siya sa dapitan. Doon naman naging teacher, doctor at community builder siya. Kahit saan ilagay, naglilingkod pa rin. Ngunit noong December 30, 1896, ginanap ang kanyang pagbitay sa Bagong Bayan, na ngayoy tinatawag na Luneta. Hindi man siya nabuhay para makita ang kalayaan, pero ang mga ideya niya ang nagpasiklab ng revolusyon. Hanggang ngayon, buhay na buhay ang alaala ni Rizal sa mga libro, sa ating sentimo at mga pera, sa mga paaralan, monumento at batas, at syempre na rin sa bawat puso ng mga Pilipino. At ayan ang mabilis pero makabuluhang paglalakbay sa buhay ng ating pambansang bayani. Hanggang sa muli!